Magandang araw sa lahat. Ako po si Yani Grace C. Sanchez, ang iyong tagapag-ulat. Ngayon tatalakayin natin ang isang mahalagang aspeto ng teoryang feminismo at kung paano ito nakaugat sa literatura, partikular si kwento ni Genoveva Edrosa Mattuti na ang kwento ni Mabuti. Sa pamamagitan ng teoryang ito, matutukoy natin ang mga aspetong pagkakakilanlan ng mga babae, ang kanilang paglalakbay patungo sa pagkapantay-pantay at ang kanilang mga tinig na madalas na naisin nating pagtuunan ng pansin. Kaya't makinig sa aking pagtalakay sa teoryang feminismo at sa pagsusuri sa kwento ni Genoveva Edrosa Mattuti na pinamagatang si Mabuti upang tuklasin ang mga makahalagang tema na maaaring magbigay inspirasyon sa ating pananaw tungkol sa papel ng kababaihan sa lipunan at sa sining. Ano nga ba ang teoryang feminismo? Teoryang feminismo, ito ay isang pag-aaral tumatalakay sa mga isyu ng kasarian, kapangyarihan at opresyon na naglalayong masusuring-suriin ang papel ng kababaihan sa lipunan at sa literatura. Ang layunin ng panitikan ay magpakilala ng mga kalakasan at kakayahang pambabae at iangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Madaling matukoy kung ang isang panitikan ay feminismo sapagkat babae o sagisag babae ang pangunahing tauhan ay ipimayagpag ang mabubuti at magagandang katangian ng tauhan. Sino nga ba si Genoveva Edrosa Mattuti? Si Genoveva Edrosa Mattuti o mas kilala sa tawag na Aling Bebang, isang bantog na kwentestang Pilipino at mananaysay. Isa rin siyang guro at may akda ng aklat sa balarilang Tagalog na nagturo ng mga asignaturang Filipino at mga asignaturang pang-edukasyon. Isinilang siya sa Maynila noong 3 Enero 1915. Namatay siya noong 21 ng Marso 2009 sa edad na 74. Maraming ulit siyang nagkamit ng gawad palangka, tulad ng kilalang kwento ni Mabuti na nananalo ng kauna-unang gawad palangka para sa maikling kwento sa Filipino. Kasunod naman ay ang tagpuan. Dito naganap ang maikling kwento. Sa walang bintang paaralan, ito ay mababasa natin to sa unang bahagi ng maikling kwento. Si Mabuti nagtuturo siya dito sa kaalamang pang-aklat sa lumang silid sa ikalawang palapag sa itaas ng lumang hagdan na umiinit sa tuwing naghahakbangan. Dito naganap ang kwento sa isang luma at walang pintang paaralan na nagpapagunita sa isang bata kung saan siya nag-aral na nagbigay ng malaking impluwensya sa kanya. At sa silid aklatan, ito ang pinakamahalagang tagpuan kasi dito nagsimula ang lahat. Dahil dito, nakita ni Mabuti ang kanyang mag-aaral na si Fe at ito ay umiiyak dahil sa kanyang dinadala na problema. Sumunod ay ang mga tauhan na nabanggit ang pangalan sa kwento. Ito yung mga tauhan na bumuo sa maikling kwento. Si Mabuti ay isang guro sa pampublikong paaralan. Hindi niya tunay na pangalan ang Mabuti at ito'y binansag lamang sa kanya sapagkat ang bukang bibig niya ay salitang mabuti mula simula ng klase hanggang matapos. Siya ang nagbibigay ng malaking impluwensya sa bata na magkaroon ng malawak na pag-unawa sa kapwa. Isang mabait, maunawain at mahusay na guro. Kahit na may problema ay nagagawa niyang isantabi ito sa oras ng pagtuturo. Halimbawa, sinasabi niya ang mga katagang mabuti at natapos ninyo, mabuti at naintindihan, mabuti at walang lumiban ngayon sa ating klase. Ayun yung mga pangunahing sinabi niya kaya nabansagan siyang mabuti. Si Fe naman ay isa sa mga mag-aaral o estudyante ni Mabuti na nadatnan niyang umiiyak sa silid aklatan. Siya ay may negatibong pag-iisip dahil sa kanyang mga problema hanggang sa makausap niya ang gurong si Mabuti at nalinawan siya sa mga bagay-bagay.
Ang lahat ng karanasang natutunan niya sa paaralan ay nakatulong ng malaki at nagpalawak ng kanyang kaalaman sa larangan ng buhay. Naturuan siya ng guro na maging matatag sa pagharap sa mga problema sa buhay. Sa ngayon, tayo na't dumako sa layunin ng may akda. Ang akdang ito ay nagpakita at nagkaramdam ng isang damdamin na kung saan ang sinuman ang bumasa ng akdang ito ay talagang maisa sa puso ang mga aral na makukuha rito. Isang layunin na may akda na mapakita ang buhay na meron si mabuti at ipadama ang lahat ng mabubuting nagawa niya. At sa paraan na ito, may isang estudyante na nakatuklas ng kanyang tinatagong kalungkutan sa buhay. Dito ay naipahayag at naipakita niya ang tunay na pangyayari kung bakit walang ama ang kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak. Sa layunin na ito ng may akda ay talagang hindi maikakaila na ang ilang pangyayari sa kwento ay nagagawa at nagaganap sa kasalukuyang buhay na meron ang lahat. Ang maikling kwento ni Genoveva Edrosa Matute na pinamagatang si Mabuti. Ito ay patungkol sa isang guro at isang ina na kung tawagin ng mga estudyante ay mabuti. Nagsimula ang kwento noong isang hapon na ang isang mag-aaral na si Fe ay pumunta sa sulok ng silid-aklatan upang umiyak. Ngunit hindi niya inaasahan na pupunta rin pala ang kanyang gurong si Mabuti upang umiyak din dahil sa isang napakalaking problema. At naging dahilan ito na magkaroon ng interes ang mag-aaral na alamin kung ano ang problema ng kanyang gurong si Mabuti. Sa kabila nito, naging maayos ang pakiramdam ng guro. At ang nais lamang niya ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak na malapit na mag-aral at maging ganap na manggagamot na tulad ng kanyang ama. At nalaman ng mag-aaral ang suliraning iniiyakan ng kanyang gurong si Mabuti sa silid na pareho nilang iniiyakan ay tungkol sa kanyang asawa na namatay ngunit hindi sa kanila ibinurol. Ngunit kahit sa anumang aspeto ay hindi makikitaan ng kapaitan ang guro na ang nais lamang ay maisakatuparan ang mithiin niya para sa kanyang anak. Base sa teoryang feminismo sa kwento, si Mabuti ay isang babae na nakikibaka para sa kanyang anak at ang mga pangarap nito. Ipinapakita ng kwento ang kahalagahan ng kababaihan sa lipunan at ang kanilang mga kahinaan at lakas. Si Mabuti ay isang inspirasyon sa mga babaeng nagtatrabaho at nag-aalaga ng kanilang mga anak. Ang mga tauhan na nabanggit ang pangalan sa maikling kwento ay sina Mabuti at Fe lamang. May mga tauhan na rin na hindi nabanggit ang pangalan sa maikling kwento. Ito ay ang mga estudyante ni Mabuti, ang ama ng nasabing anak ni Mabuti, at ang anak ni Mabuti na babae na nag-iisang anak na kadalasan ikinukwento niya sa kanyang mga estudyante. Ang kwento ni Mabuti ay nagpapakita ng kahalagahan ng kabutihan at pag-unawa sa kapwa. Ang pangunahing aral nito ay ang pagpapakita ng tunay na pagmamalasakit sa iba, kahit na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Sa kwento, si Mabuti ang pangunahing tauhan, ay isang guro na hindi lamang nagtuturo ng akademikong kaalaman, kundi nagpapakita rin ng malasakit at pagmamahal sa kanyang mga estudyante. Ang kanyang mga aksyon ay nagtuturo ng kahalagahan ng empatiya, pagkakaisa at ang tunay na diwa ng pagiging mabuting tao sa harap ng mga personal na problema.